Hindi, sa totoo lang, kailangan kay Rubin bawasan ang pagiging matabil at madaldal. Kung magsasalita man siya, yung kabisado niya, ha? Yung kabisado niya, 'di ba? Ako mga kabunyog, ako kahit na abogado ako, ayaw kong makipagdebate sa ano, bakit? Eh, ayaw kong magyabang, eh. Ayaw kong magyabang, ha? Tayo kasi sa mundo, bawat isa sa atin may nalalaman. Kahit si Robin may nalalaman 'yan. Kaya lang ang problema sa kanya yung hindi niya nalalaman, pinagyayabang niya pa rin. Yun ang problema. Yun ang problema, mga kabunyog ko. Imagine ninyo, oh, imagine ninyo itong ito, itong nakaraan lang na araw, ah, itong nakaraan sa impeachment trial, nagkalat na naman si Robin. Alam niyo kung anong kinalat ano na naman ang pagkakalat ni Robin, mga kabunyog? Eh, 'di ba yung mga ano, yung mga acknowledgement receipt sa confidential funds, mga Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Patiting, Andy Lim. Ay ngayon, itong si Robin biglang bumanat. Biglang bumanat si Robin Padilla. Alam niyo kung anong binanat ni Robin Padilla? Tinatanong sila Attorney Kapunan, yung sa prosecution. Bakit daw kasi ginagawa nilang bakit daw kasi itong mga nasa prosecution nag-iimbento ng mga pangalan, ginagawang katatawanan yung mga pangalan, ano? Ginagawang katatawanan, gumagamit ng mga alias. Itong prosecution, oh, ginagawang katatawanan daw yung mga pangalan, at saka ginagamit daw mga alias. Eh sabi ni Attorney Lorna Kapunan, hindi naman kami ang gumawa ng mga pangalan na yan. Hindi kami ang gumawa ng mga pangalan na yan. Ang gumawa ng mga pangalan na yan, ang nagbigay ng mga pangalan na yan ay ang Office of the Vice President at ang Office ng DepEd Secretary. Sila ang nag-report niyan sa CUA. Liquidation nila yun. Hindi ba alam ni Rubin yun? Akala ni Rubin ang nagbigay ng mga pangalan na Andilim, Mary Grace Piatos, prosecution, sila Attorney Lorna Kapunan, ay ano ba naman yan? Kaya nga sabi ni Attorney Kapunan, I'm sorry, Your Honor, pero hindi kami ang nagbigay ng mga pangalan na yan. Ang nagbigay ng mga pangalan na yan, sinubmit nila yan sa CUA. Liquidation nila yan ang kanilang expenses ng confidential funds. Ay kaya lang kapag binabasa mo, matatawa ka. Andy Lim, Alejandro Piquit. Hindi ka ba matatawa doon? Andy Lim, tapos Alejandro Piquit, Patiting. Patiting. Mary Grace Piatos, Nova Santos, mayroon pang Oishi. Kaya lang itong si Rubin Padilla biglang sumisingit. Sabi niya, bakit nyo ginagamit ang mga alias? Bakit nyo ginagawang katatawanan ang mga pangalan? Unang-una, sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, hindi sila ang nagbigay ng mga alias na yon. Tsaka, pag binasa mo yun, mapapatawa ka. Kasi matapos mong basahin yung Andy Lim, mababasa mo naman Alejandro Piquit. Alejandro Piquit. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan, yan yung problema kay Rubin. Nagmamagaling ka. Tapos anuhin mo, kikwestiyonin mo si Attorney Kapunan. Bakit bakit kayo umiimbento ng mga pangalan? Bakit kayo gumagamit ng mga alias? At bakit nyo ginagawang katatawanan ng mga pangalan? Ay sabi ni Attorney Lorna Kapunan, hindi naman kami ang nagbigay niya. Ang gumawa ng mga pangalan na yan, galing yan sa Office of the Vice President. Sinubmit nila sa CUA. Ay mga kabunyog, ang hirap nito kay Rubin Padilla. Tapos, nung isang araw, tinatanong niya yung si Attorney Wamil, ay CPA lawyer yun. Kini-question niya ang kredibilidad.
Nakapunta ka ba na, nakalibot ka na ba sa mga bundok? Nakaikot ka na ba sa mga kabundukan? Puntahan mo na ba ang mga connect nun? Anong connect nung kabundukan? Ay, si Attorney Wamil nandun, ano siya, witness siya ng prosecution. Pinapaliwanag niya yung confidential funds. Paano ang paggastos nito? Ano ang mga rules, batas tungkol dito? Yun ang ano niya, expertise niya yun eh. Kasi siya ang COA auditor pagdating sa confidential at intelligence funds. Tapos, questionin ni Ruben Padilla, ang question niya, nakaikot ka na ba sa mga bundok? Naakyat mo na ba ang mga kabundok? Anong connect mo? Ay, mga kabunyog. Kaya, ang problema kay Robin Padilla, hindi naman dahil artista siya, hindi naman dahil sa hindi siya pasado halimbawa sa board o kung ano man, hindi yun. Hindi naman talaga requirement yan. Kaya lang, bawasan niya yung yabang. Bawasan niya yung yabang. Tama na yung tama na yung magtanong ka kung ano lang yung alam mo. O, itanong mo kung ano. Hindi yung parang gusto mong palabasing magaling ka, gusto mong palabasing marami kang nalalaman. Wala eh, lalo lang napapahiya eh. Lalo lang napapahiya. Kaya mga kabunyog, tapos itong asawa, babanat pa, bibirahin pa yung mga nagre-react sa kanya, sasabihin niya walang common sense. Ininterpret daw literally yung sinabi niya. Ay literal naman talaga yung sinabi niya. Anong sabi niya? Si Robin Padilla, hindi pa man nagiging senador, nasa bilibid pa lang, hindi pa yan senador, nasa bilibid pa lang, nakapagpasa na ng batas. Ay di siyempre magre-react talaga ang mga tao doon. Ha? Oh, kaya ay mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito, yan ang problema ni Robin Padilla. Hindi naman yung pagiging artista niya, hindi naman yung kulang o hindi siya nakatapos ng kung anumang kurso. Okay, tapos daw ng criminology. Okay, hindi siguro board passer yan kasi may board ang criminology. Oh, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang bilib dito kay Robin Padilla, si Panelo. Kasi sabi ni Panelo, yan ang magiging sunod na presidente. Pag hindi nakatakbo si Sara, si Robin Padilla ang patatakbuhin nila. Bakit? Ay kasi, ang gusto nilang gawin dyan, pagdating kasi si survey, malakas si Robin Padilla. Ay siyempre, artista yan. Sikat yan sa tao. Kaya lang, nakakalungkot. Imaginein mo, ganyan ang magiging presidente ng Pilipinas. Hindi mo rin kinakailangang, abogado ka para maging presidente ng Pilipinas. Tingnan nyo si Ramon Magsaysay. Magaling na presidente yun. Kahit naman yun, kaya nga man from the masses yun, galing sa masa. Graduate din yun ng parang electrical, yata yun, o mechanical, ba yun? Mechanical engineer ba yun? Pero hindi siya yung kumbaga, di kalibre na personahe. Pero, mabait siya, maano siya sa masa, marunong din sa mga bagay, hindi naman kailangang napakagaling mo. Si Ramon Magsaysay, yung ganun. Kung ganun ka sana, galing ka sa halimbawa si Robin, hindi siya nagmamalaki na lawyer siya, okay lang yun. Pero maging humble ka, hindi yung mayabang. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Ang problema kay Robin, hindi yung hindi nakapagtapos, hindi yung kulang ang pinag-aralan, hindi yun. O artista lang siya, hindi yun. Hindi yun. Ako, hindi ko tinitingnan yan kung artista, kung hindi abogado, hindi yun. Yung lang, huwag kang maging mayabang. Tingnan nyo si Tito Soto. Si Tito Soto, artista, komedyante. Pero makikita mo, hindi naman siya mayabang eh. Pero makikita mo na kahit naman siya komedyante, bulaga, pero bilang senador, okay naman siya. Di ba? Ay, mga kabunyog. Kaya dapat itong mag-asawang ito, si Robin at si Mariel, bawas-bawasan na yung bawas-bawasan na yung, ngayon, hindi pa rin tumitigil eh. Sumagot pa rin si Mariel. Tapos sumagot rin si Robin Padilla, ay lalo lang silang nahuhubaran. Nagkakalat ng alam nyo na. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat.
bunyog, bunyog. Halikan na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,